Mga bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So maraming salamat God sa umagang ito na kami God ay binigyan mong pagkakataon na ikaw ay papasalamatan, mapurihan, at ikaw ay aming makapiling sa umagang ito. Dalangin namin ang ano man ng Diyos ang mensaheng pinaparating mo sa bawat isa. Dalangin po namin ito God ay magkaroon ng rima sa bawat isa na ang iyong salita ay hindi kumukupas at talo pang nag-grow sa aming mga puso. Maraming salamat God. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pinagpala ba ang ating buong linggo? Amen. Noong nakaraan, medyo mayroon konting bagyo sa ating buhay, kaya normal na dumadaan yan. So, meaning, kapag daw ang isang puno ay binabato, ano yun, maraming bubog. Maraming, buti kung bunga ay kung bubuyo, ay di tayo ang kapag ang bubuyog ay binato mo, gagantihan ka. Pero kapag bunga ang binato mo, malalagkat yan at pwedeng kainin. So meaning, marami tayong bungang dapat na batuhin. So nung kami po ay nag-convention sa Macabebe, Pampanga, yun po ay pinagplanuhan nila na akala ko pa sa convention lang, yun po ay maraming ilahad na bagong gagawin sa crosswalk. Crosswalk na tayo ngayon na mayroon silang mga policy na binigay sa buong organization. Nang una po doon na ilahad natin yung magkakaroon ng retirement ang mga pastor. Sa palagay nyo, ilang taon kayo mag-retire? So, ang ibinigay nilang retirement ay 65 years old na pagkapastor. So, hindi naman nangangahulugan na binawa na hindi ka na pwedeng magpastor. Pero pwede ka pang maging support ministry. Halimbawa, dito sa simbahan na ito, pag edad ko ng 65 ay mag-retire na ako. So, kailangan mayroon pong ahalili sa pamamalakad sa simbahan ito. Kaya humanda ang bawat isa dahil isa sa inyo ang tatawaging papalit successor sa simbahang ito. So, nung una parang ayaw kong tanggapin na mag-retire kami. Kasi ang paglilingkod naman sa Panginoon ay walang katapusan. Pero nung mapagtanto ko ang mga pangyayari sa aking buhay, bata pang 65, pero tinanggap ko na. 70 dapat. Kasi nung 7 ang kami kasi ang tao kasi ay dinagda lang ng 70, di ba? Sabi ko 70 lang. So meaning meron pang 5 taon na maging masaya. Maglaboy-laboy, gano'n. Pero hindi po mag-retire bilang isang minister. Halimbawa, ang simbahan na to, may papalit sa akin, hindi na ako ang mamamalakad. Yung papalit. Kami ay support ministry. Hindi kami titigil sa paggawa. Support, nakasupport pa rin kami. Nandoon pa rin. Ang nawala nandoon, mayroon lang dapat may papalit na mamuno. So kaya ang bawat isa ay humanda. Kasi kung hindi kayo mag-commit sa Panginoon, ibang ilalagay dito. Galing din sa crosswalk o sa lugar. So kailangan may papalit sa aming dalawa. Kung sino. Huwag kayong mag-alala, hindi ko babawain ang simbahan na to. Hindi ko sasaraduhan. Tuloy ang paggamit nito hanggang sa buhay tayo. Ang ko nga ito sa taas. Pero ito po ay patuloy na gagamitin ng Panginoon. So ang sabi doon, humayo kayo at turuan niyo silang
sumunod sa aking pinag-utos doon sa Mateo 28. So sa discipleship po, kasi ang Panginoon ay nag-disciple. Siya po ang unang model ng pag-disciple. So, ano ba ang question doon? Bakit kailangan nating mag-disciple ng tao? Bakit ba kailangan nating mag-disciple? Sino makakasagot? May libreng ulam mamaya. So, kailangan nating mag-disciple kasi ang edad ng tao ay hindi pa patras. Di ba? Hindi tayo paatras. Oh. Darating ang panahon na maghihina tayo. So, itong mga bagong people, lalo na mga young people, panahon na po para kayo ay ma-disciple or mag-disciple. Dahil ang plano ng Panginoon ay di ba nung mag-create siya ng disciple ay sino bang mga kinuha niya? Sino nakakalam? Sino ang unang disciple ng Panginoon? Alam niyo? Oh, may libre kang kanin na maya. Mangingisda, yung dalawang kapatid, si Simon, Pedro, sino pa? Ala, nalimutan. Doon sa apat. Assignment. Hindi ko sasabihin kung sino. Walang reward. Kanin lang ang report. May sabaw naman. So, ang una niya pong tinawag ng Panginoon ay yung mga mangisda na hindi po nakapagtapos ng kolehiyo o formal na school. Kasi sa bansang Israel, kapag ikaw ay hindi matalino, hindi ka nila pag-aaralin. Doon ka lang sa, anong tawag niyan? Skill. Anong tawag yan sa atin? Sa Pilipinas? Yung hindi ka magkukuha ng academic school. Vocational. Parang vocational sa atin. Kung halimbawa ang kakayanan mo ay magkarpintero, doon ka lang nila pag-aaralin. So, nung una pong nung unang century, ang pag-disciple ng Panginoon ay hindi aksidente. Naniwala ba kayo na hindi aksidente? Yes. Nung tumaan siya sa dagat, ang una nilang nakita yung magkapatid, na dalawang magkapatid, sila lang ang sumama. Nag-research. Oh, kilala mo na. Si Pedro, Kapatid niya, yung dalawa po, si Santiago, at si Juan. yan. Yung bali, apat sila, dalawang kapatid, apat sila. Sila pa unang mga tinawag ng mga mangingisda. Sabi ko nga, kung sila bang apat ay hindi sumamang sa Panginoong Hesus, yumaman ba sila? Yayaman kaya sila? Kasi ang kanilang pangingisda ay hindi lang basta-basta, mayroon parang troll, malaking pangingisda. May mga tauhan sila eh. Kaya nung panahon yon, kung hindi sila sumama, maramang na sila ay mayaman. At kung yumaman sila, nadala kaya nila? Hindi ko pinapatamaan na nagdidegosyo dyan. So, kung sila hindi sumama sa Panginoon, dapat sila ay maging mayaman. Pero nung sumama sila sa Panginoon, sila po ay naging mangingisda pa rin ng tao. Sila ay mas lalong yumaman. Sa Biblia, nakasaad doon ang Panginoong Pedro. Si Pedro ay binigyan ng malaking katungkulan doon sa langit. Pero hindi po siya si San Pedro binigyan ng susi. So, ang pag-disciple ng Panginoon, hindi po yun ay aksidente. Talagang intentional. Marami siya pong sinabihan na sumama. Pero hindi naman lahat po doon ay sumama. Ilan lang ang sumama sa kanya. Kaya ang nabuo niya ay ilan? Wala. 12. Nawala pa isa. Ang isa doon ay Naghudas. naghudas pa. Pero sabi nga ng aming pastor, kung si Pedro daw ay nag-traidor, baka ang kasabihan ngayon, pinidro mo ako. Kaya nagsihudas ang nag-traidor. Kaya ang tawag ngayon sa atin na kapag naghudas,
ang trahidor, Judas. Pero dalawang Judas doon eh. Ang isa si Tadeo. Tadeo. Ang Judas ay hindi ibig sabihin ay trahidor. Pangalan po ng tao yun. So binigay po ang 11 na dahil si Judas po ay naghudas nga. Sabi doon, why did Jesus deliberately concentrate His life upon comparatively so a few people? Bakit siya nag-concentrate doon sa labing dalawa lang na mga disciple? Bakit siya nag-concentrate doon? Walang makakasagot nito. Sabi, the answer is to question focus on at once at the real purpose of plan for evangelism. So sabi nga doon na hindi tayo dapat matakot kung tayo ay kakaunti na lamang. Dati na po daw ito eh. Bakit sila nawala? Hindi sila kasama sa plano ng Panginoon. Nagplano po ang Panginoon at siya po ay nag-disciple na kakaunti lang para maabot ang mas marami. Saan sila mag-disciple? Di ba sa Israel? Bakit umabot dito? Nag-umpisa sila sa 11 lang. Kasi hindi naman na-credit yung ni Judas eh. 11 lang silang nagpatuloy sa magpapadisciple pero umabot po dito sa ating bansa. Ang Panginoon po ay nagplano na magbuo ng kakaunti lamang para maabot ang mas marami. Kung matatandaan niyo po ang sa military, mayroong tinatawag na Navy SEAL. Lagi po nun. Kasi ang pag-disciple mo, ang pagturo sa marami ay mahirap. Pero kung magturo siya ng kakaunti, mas madaling hawakan. Kaya nga, isa rin sa mga plano ko dito noon na hindi kami magbubuo ng mag-disciple na napakarami. Kung natatandaan ninyo na yung first 5, yun lang talaga ang target namin noon. 5 lang ang aming i-disciple. So yung mga bata na yan, dagdag na lang yan. Wala na yung iba. So kaya ngayon, napakaganda ang ating binibigay sa ating opportunity na mayroong binubuksan po ang ISIL-I na pupuntang mga bata doon sa camp. So ang target din namin dyan ay yung mga malaki na i-disciple. So marami na pong gustong mag-aral ng paggitara, magtugtog. Sino kayo mag-i-disciple noon? Yung marunong. Yung marunong mag-gitara. So mag-uumpisa tayo sa 1. Mag-uumpisa tayo, hindi po nakakatakot, hindi po tayo manghinaan ng loob na tayo po ay pinaunti ng Panginoon. Pinaunti tayo. Normal po na nangyayari yan sa simbahan na yung mga walang ginagawa ay inaalis talaga ng Panginoon. So hindi ko po sinasabi yung nawawala ay walang ginagawa. So Jesus plan to build the few in order to reach the many. Nagbuo siya ng kaunti para maabot ang mas marami. Ang goal po ng Panginoon ay hindi pangmaliitan. Di ba 12? Tapos ang kinuha niya ay 12 lang. Samantalang ang mundo ay napakalaki. Wala pa namang eroplano noon eh. Di ba? So malawak ang ng Panginoon. Wala pa namang eroplano noon. Pero nasa isip niya na aabutin ang buong mundo. Kung ibinasa natin kanina, di ba? Hanggang sa kaduluduluhan ng mundo. Wala pa namang barko malalaki noon. Wala pang eroplano. Hindi pa kumpleto ang mga technology. Pero ang kaisipan ng Panginoon, maabot ang bilog lahat ng mundong ito. So ang kanyang goal ay hindi pangmaliitan, pangmalakihan. So ang kanyang goal sa buong mundo. And his method was a man, Jesus ministered with a multitude, but he built his life into a small group men. Maliit lang. So mayroon po siyang, doon sa 12, mayroon siyang tinatawag niyang inner core. Sino ba yung malapit sa Panginoon? Sino nakakaalam?
Sino pa? Ay, hindi si Juan. Ah, si Juan. Tapos, sino pa? Yung mga isda. Peter. Hindi si Santiago. Pedro. Pedro. Sino bang isa? Peter, James, and John. Si Andres. Sige, pag hindi nyo na perfect yan. Pedro, si Andres, si Juan, si Tiago. Oh, yun ang, mayroon siyang tinatawag na inner core na lagi niyang kasama. Natatanda nyo na pumunta sila sa umakyat sila bundok. sa bundok, nanalangin sila. Yun ang kanyang inner core na lagi niyang kausap. Yun ang mas malapit sa kanya. Kaya nga sabi ang, kung sino daw ang malapit sa kusina, siyang maraming pagkapala. So mayroon po siyang inner core. Sa 12 mayroon pa rin siyang inner core na lagi niyang kausap. Ito nga si Pedro ang laging impulsive ito eh. Talagang tini-atry niya agad. Sino yung tumungtong sa tubig? Sa dagat? Pedro. Si Pedro. Matapang ito si Pedro. Talagang kumbaga parang mayapang. Oh, matapang niya si Pedro. Oh, lagi pa nagtatanong. Oo. Lagi siyang matanong, lagi siyang curious. Kaya nung yung hinuhuli siya, sabi niya, over-minded body. Siya. Sino ba ang nagtaga doon? Siya. Tinaga yung tenga. Talaga yung tainga. Kasi talagang sabi niya, ipaglalaban kita ng patayan. Pinaglaban niya ang Panginoon. Pero bandang huli, nag-ano pa rin siya, kinatwak niya pa rin ang Panginoon. So kasi tao pa rin. Pero tao pa rin siya, di ba? Oo. Kahit man sa atin, nakapangako tayo sa Diyos, minsan, sabi nga, sa salita ngayon, napapako. So normal po yun. Huwag kayong mag-judge niyon. Maraming pinangako ang Kristiyano. Huwag kayong mag-judge na hanggang doon lang siya. Pagdating ng panahon, yung kanyang ipinangako, ipaalala sa kanya yung Panginoon. Ako tumatakas po ako sa na maging pastor ako. Ayaw ko talagang magpastor kasi nakita po kung gaano naghihirap ang mga gaano makipaglaban sa mundong ito. So ang plano po ng Panginoon ay simple, pero bakit nagumpay? Kaya ba natin to? Amen. Amen, di ba? Sabi nga ng Panginoon, ang nagawa ko ngayon ay mas higit pa ang gagawin natin. Ba nakabulang siya ng 12? May mga church ngayon ay mga mega. Ang lalaki ng kanilang mga member. Marami. So tayo ay huwag tayong mag-alala. Nakakaunti na lang tayo natitira dito. Maaring ikaw ay isa sa kasama ng Panginoon na mag-build ng 12 na siyang mag-evangelize sa iba't ibang sulok muna dito ng Floodway. Amen. Marami po tayong nakaabang na dapat puntahan. Kung nakikita niyo yung mga bata dito, ngayon may programa ang isilay ng camp. So kailangan ding mapuntahan, maibigay ang kanilang consent sa mga magulang. Kaya pagkakataon natin ito, mapuntahan sila sa bahay nila. Amen. Kaya mamaya pupuntahan namin itong kasama. Siguro mga 10 lang siguro makuha natin dito. Kasi sasama niyo ba sina Alexa? Hindi pwede ang maliit. Oo. Ilan taon ba ang pwedeng sumama? Nasa grade 9? Anong grade 7? Walang grade 7, hanggang grade 6 lang daw. 7 years old, pataas. Ay, oo, grade 7 years old. 7. Ilan pa na si Alexa? 7 years old, pataas. O dito yan. Hanggang 13. ano, May 13, no? Sige, di ba rin? Huwag na natin Sige, mamaya pag-usapan natin. Okay. Pag-usapan natin mamaya. Eh, So, may nakalagay din 30. Sa... sige, mamaya mag-meeting. Sige, mag-meeting tayo Meeting tayo mamaya. mamaya. Kailangan Kasi natin ng sila kasi listahan. yung dalawa ang pumunta Umaten. sa meeting. Kaya sila ang nakakaalam ng regulation doon. So mamaya po pag-usapan natin yan. So ang plano ng Panginoon ay magkaroon po siya ng maliit lang na grupo ng mga lalaki na siyang uutusan niya para
kumayo sa iba't ibang sulok ng mundo. So nangyari po ang kanyang plano na nag-Diyos siya nagpili siya na willing magpaturo. Ano ba? Sabi, ano ba ang sa inyong palagay, paano ba nating masusukat ang isang tao na malago na sa Panginoon? Piling sumagot. Paano ba nating makikita ang isang tao na malago na sa Panginoon? Pumapayat. Walang sakit. Malago na sa Panginoon, nasa spiritual hindi yung physical Kita naman kung hindi sa ano ng ano gawa niya, sa ano ng pamumuhay. Ayun. Buhay niya. Yung pagsunod kahit na sa mga magulang. Sumusunod sa magulang, pamumuhay. Kasi hindi po batayan yung 1 year na sa simbahan, 5 years na sa simbahan, 10 years na sa simbahan, hindi po yun batayan. Mature na ang isang Kristiyano. So nagpili ang Panginoon doon na hindi sila talagang hindi naman sila Kristiyano. Mga isda nga sila eh. Wala naman silang sa Israel, ang mga talagang mga mature doon, mga eskriba, mga pariseo, mga nag-aaral yan. Nag-aaral sa Biblia. Ay itong mga mangingisda, hindi naman ito nag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Pero pinili niya. Siya ang nagpili. Pinili niya yung mga ano. So, sabi ang command po ang Great Commission ay, sino nakakalam ng Great Commission? Binasa ko kanina. Ang Great Commission po ay hindi lamang yan para sa Israel. Hindi lamang yan para sa pastor. Kundi ang Great Commission po ay para sa lahat. Payag ba kayo na kasama kayo sa Great Commission? Yes. Kasi kung hindi kayo payag, labas kayo sa plano ng Panginoon. So ang Panginoon po ay nag-explicit pero about our responsibility in His final instruction to disciple. Doon po sa Mateo 28. Ano bang sabi niyon? Binigay na sa Kanya ang heaven and earth. At sabi niya, therefore, go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit, in teaching them. Lani sa English, di ba? Teaching them. Ano ba yung teaching? Anong kahulugan? Turuan. Paano kung hindi sila umatin? Paano sila Di ba pagka nagtuturo ka, dapat nandun sila? Wala matututo. Kailangan, sabi, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. So ang noon hindi pa naman advanced ang technology, pero ang kaisipan niya ay napakalawak. Tinawag niya para maging disciple at mag-disciple. So hindi lang tayo tinawag maging isang mananampalataya, kundi tayo ay maging disciple. Malawak kasi ang ibig sabihin ng disciple, ikaw ay tagasunod. At ikaw ay tagasunod na, magtuturo ka rin na maging isang disciple. So ang hamon po doon ng ating pastor, ito yung madalas ko namin sinabi na kahit isa lang. Kaya ba natin ng isa? Isang kaluluwang dalhin sa Panginoon. Kaya ba natin ng isa? Sa loob ng isang taon? Bakit parang sino may kaya ng isa? Kaya, isa. Ano? Walang kaya? Walang kaya? Kaya. Doon po sa Binangonan, yung aming tinuturoan doon, parang nakita ko dito sa Dabayan doon na kapag nanalangin ay talagang kakunti lang ang kanyang nasabi. Kahapon pinag-pray namin ang siya. Napakadawak ng kanyang nararating sa panalangin. Record ko nga eh.
record kong kanyang panalangin, yung aming inaanak. So, magkakaroon na rin po doon sa mga bata. In-invite niyo yung mga bata na nakikinig. So, ang aming pag-aaral sa pang-discipleship, hindi pa nila maintindihan yun. So, kaya mag-delegate tayo, pag-usapan namin doon kung anong oras at kung sino ang dadalhin sa mga bata. Kasi pagsasabayin natin, may sa bata, may sa mga adult. Sino ba piling sa bata? Isa lang. Dapat dalawa kasi pag marami. Dapat dalawa. Pili ka ba rin nato? Isa, pili ka? Ba't ayaw tumaas? So marami tayong tuturuan ng mga bata kasi doon tayo kukuha na magiging disciple. Marami na dito sa atin, dito marami na. Mga matatalino pa naman. Marami na dito. Yung doon naghinayang ako kasi may pumipigil na dalhin dito. So wala na tayong magagawa doon. Pinipigilan nila na dalhin dito. So nakabihis na sila. Nakabihis na, pinipigilan pang pumunta dito. So ako, sige, bahala kayo. Ayun din lang lumago. Ayaw dumami ang simbahan ito. Ang inaalala ko po na 65 magpapahinga ako. Kailangan. Kaya hindi ko irarapol, talagang ituturo ko na ikaw ang papalit. So huwag kayong mag-alala kung kami mag-retire. Hindi naman kami aalis sa simbahan. Andong pa rin kami. Yun ang patakaran doon. Andong pa rin kami. Kaya handa-handa na tayo. So ngayon lang sa akin, kanina lang gabi nagsiging sa akin yun na kapag kasi ako umakyat, meron akong kukunin. Pagdating ko sa taas, Hindi hindi ko na alam kung anong kukunin ko. May ilinapag akong bagay. Mamaya, hindi ko na alam kung saan ko linagay. Kanina, hinahanap ko sa kanya salamin, hinahanap ko isang bagay. So, bahala kayo Mas sa buhay mo, hindi matanda. ka lalabas. So, kailangan talaga ang utak ng tao ay minsan ay sa dami siguro ng mga iniisip, sa dami ng mga ginagawa, nababawasan ang Memory. memory. Memory gap. Oo. Kasi noon nung high school ako, elementary high school, kapag nagsaulo ako ng tula, kahit 3 pages yan, sa ulo ko yan. Pipikit-pikit lang ako niya kahit may nag-iingay dyan, nasa ulo ko yan. Ngayon, minsan isang verse lang, hirap kong sa uluhin eh. At isang bagay yung pangalan kung saan ko linapag, nakakalimutan ko na. So, hindi pa naman ibig sabihin, nag-uuli na nila ako. So, kailangan talaga na talagang mayroon, tama yung desisyon ng aming head na mayroong retirement ang pagkapastor. Kasi, lalo pa kung sasakit ng tuhod, paano yung pupunta kong malayo. Hindi pa naman sumasakit tuhod kung nakakarating pa kaming binahonan. Bakit yun? Nakita ni Shane. Di ba, nung babalik ka, maramdaman mo. Yung pababa, hindi mo siya maramdaman. Pero pag paakyat na, maramdaman mo siya rito. So, hapon din niya kasi nabasa yung dapat kasama siya. So maghanda po tayo, hindi lang tayo sa pangmaliitan. Kahit ganito tayo, lalaki ang simbahan na ito dahil Amen. may pinakita ang Panginoon sa akin. Yes. So kung may nawawala, huwag kayo magkalala. Inaalis siya. Palitan ni Lord na. Pinapalitan ng Panginoon niya. Matakot kayo kung kasama kayo sa nawala. Matakot kayo kung kayo kasama sa nawala. Hindi pala kayo kasama sa plano ng Panginoon dito kung nawala kayo. Kaya ako'y nagkapasalamat. Hanggat mayroong 4 dyan, hindi kami titigil sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ang sinabi ni Pastora, ni Rose, hindi tayo titigil kahit mayroong nangyaring hindi maganda sa ating paglilingkod. Normal po yan ang mangyayari. Mayroong nangyaring ganyan. So, sama-sama tayong ipagpatuloy ang nasimulan ng Panginoon dito sa Floodway. So may karugtong pa ito siyang magpapatuloy sa sunod. Kasi ang gusto ng, or kung anong pinag-usapan doon, marating maipahayag din sa simbahan.
Kasi ang sabi doon na walang iwanan. Kailangan mag-grow tayo sabay-sabay. Yes. Sa iba't ibang panig ng mundo o ng crosswalk, kailangan sabay-sabay tayong aangat. Walang maiwan. So sinadjust ko nga doon sa music ministry na walang magtuturo kasi maraming mga bata. So ibinalik din sa akin. Sabi niya, mayroon ng mga nagtuturo ngayon sa YouTube. So kailangan lang na i-guide lang ni Brother Francis ang mga bata. Kasi madaling matuto ang mga bata. Eh kung naman sinasabing matatanda ay wala nang kakayanan. Meron pa rin tayo. So dito tayo mukhang tatapos na sabi dito, the only way they could embrace what they called them to, it was fully embraced. Jesus called them to do it. Tinawag sila ng Panginoon para gawin ang lahat. When our heart are properly focused on what He living in through us, He then direct to us to how to make disciple. Hindi na po dahilan na wala tayong kakayanan. Ano bang dahilan kung bakit ayaw nating humayo? Nahihiya. Sa pagkamahiya, mahiyain din ako eh. Ano pa? Ano pang dahilan? Walang kaalaman. Tahimik. So, ang si Pastor Richard ay tahimik yan eh. Parang naging pastor. Kilala mo si Pastor Richard? Di ba? Pag di mo kinakausap niya, hindi Hindi magsasalita. sasalita eh. Tahimik siya pero naging pastor. So, ang kailangan natin ay nating magpaturo at marunong magpaturo at isa pa doon, ano po isa? Teachable heart. Kasi hindi naman tayo matututo kung hindi tayo magpapaturo. Siya po mga magandang ano. Di ba sinabi ko si Pedro na lagi siya matanong. Maging matanong din tayo. Maging tayong malapit sa Panginoon. Yun po ang pinakasikreto. Kaya nga hindi siya nagpili ng may mga matalino. Mas pinili niya yung mga, hindi ko naman sinasabing hindi kayo matalino, mga honor mga kayo. Mas pinili ko ng Panginoon yung walang masyadong maipagmayabang. So, sama ba tayo sa plano ng Panginoon na lumaki ang simbahang ito? So, ang target nga ng ating pastor ay sa isang simbahan sa loob ng isang taon ay maging 100 ang ating member. Kaya ba natin 100? Ha? Declare. Claim natin. Declare natin. Nakakarating nga kami may edad na, nakakarating kami sa Angono. Kaya yung mga bata pa eh. No, pinangalan. Kaya natin to. Kailan pa tayo hindi naman masamang yung magtrabaho dahil iniisip mo. Hindi ako masyadong kasi mag-aaral ako, magtatrabaho ako. So, iba-balance lang natin na mayroon tayong ginagawa sa Panginoon, mayroon ginagawa sa sikula. Kasi kailangan din natin yon. Tapusin yung pag-aaral nyo. Mas maganda pa nga yung pag natapos yung pag-aaral ninyo, ang masisiran nyo ay yung mga pinag-aaralan din. Mga tapos din, mga professional din. At ang makikita nyo rin mga kapartner, mga professional din. Alangan naman alangan naman ligawan mo ay tambay. Alangan naman liligaw na kunin mo yung walang trabaho. Siyempre ang magliligaw din sa inyo, yung may mga trabaho din. So mahigit sa lahat ay Kristiyano. So dito muna magtatapos ang ating series. Ipagpapatuloy po ito sa ating pastora, yung tatlong aspect ng how Jesus Christ command us to make disciple. Tatlong aspeto, yun po ang ipapaliwanag ng ating pastora sa sunod na linggo. Ay hindi pala. Sunod pa kasi darating pala si Reverend King sa next Sunday na. Oo. Sa Sunday na. Sa Sunday na, dito July siya 7. magsasalita. July 7 July 7 is Sunday. Siya magsasalita. Visiting pala dito sa Ang
So hindi naman natin inaano ang Koreano. Sabi nga ng aming pastor, ng ating head na umiwas na tayo sa Koreano. Ang pastor, 1 year, once a month man kami pupunta doon. At hindi naman nila pinakailaman ng ating programa sa simbahan. So nakakatulong naman sila sa atin. Ba kung wala sila, napaayos ba to? Hindi ba sila napaayos nito? Sila nagpaganda. At hindi rin nila tayo binibitawan. Kung may gawain ang mga bata, sumusuporta sila. Sa DBBS, nagbigay sila ng budget para sa ating pagpapakain at mga ibang ginasto. So, patuloy lang tayo. Mamaya po ipagpatuloy natin yung napagmitingan. So, tayo po ay manalangin. Bilang Diyos, maraming salamat sa umaga ito na kalugad ay binigyan mo ng magandang mensahe na mula sa iyo na ang aming pagsunod sa iyo ay kami ay maging disciple at mag-disciple din. At ang aming pong ang iyo pong plano ay mabuild ang mga disciple para mas maabot ang nas na hakarami. So kailangan po namin ng team sa church na ito para may pagpatuloy ang iyong commission na humayo kami sa lahat ng dako at turuan namin sumunod sa iyong mga pinag-uutos. Ang aming pong pinag-aawakan na hindi mo kami iiwan, hindi pahubayaan sa lahat ng aming ginagawa. Kayo, sige po, ikiniklaim namin na kapag ikaw ay may mission na binigay, may vision na binigay, ay meron kang provision na ilalagay na parang akilos ang aming paggawa. Kasama po doon ang financial lugar na sa pagkilos ng pag-evangelize ay naroon po ang iyong provision lugar. Kaya maraming salamat po sa tanghaling ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus.